to our Vice Mayor Presiding Officer, Vice Mayor Calaupan de Vella, members of the City Council present, Councilor Dana, Councilor Flor, Councilor Pao, Councilor Gles, Councilor Distrito, Councilor Rojas, Councilor Saison, Councilor Homer, Councilor Jason, Councilor Gamboa, Councilor M, Councilor Israel Salanga, White Pasig, Councilor Alice Pino, and Councilor Dindo Ramos. And to the representative of the Lone District of Bacolod, no less than our former Mayor Palakpakan Tapalio, Congressman Alvin Benitez, who is also the Deputy Speaker of the House of Representatives. To our fellow public servants present, to all the barangay captains, kagawad, and to everyone, as well as, kasi mo lipatan mo karon sa akong asawa, kay Maita. And I would like to take this opportunity to thank her in the first 100 days na atong sining pagpungko. Amongst the first things that we did, ang pagpakayo sang pag-renovate sa aton ng mga toilet diri sa government center. So it was an effort spearheaded by them at no cost to the government. That is why na okay na aton sini nga mga toilet diri sa government center. Sa akon mga kasimanwag, ang mga department heads nari subong aga. At the start of the term, last June 30, Bacolod nagpakatubang sa damo ng mga pagtilaw. Pila ka baha, pila ka linog, pila ka bagyo, pila ka sunog, kadamo gid yung mga challenges. When we rallied for stronger together, I did not expect that our rallying point is going to be tested by these challenges. And we thank the people of Bacolod na pisar sinitanatanan, indeed, Bacolod is stronger together. Amongst the first things na gitutukan naton during the inauguration is that the continuity of the programs and the projects that was started by then Mayor Albi Benitez and our congressman. So we coined the program HEART. HEART, meaning heart. We'll start with the first letter. This is with regards to the health programs of the city of Bacolod. On the things that we will be presenting this afternoon, from the continuation of the back-chip program, which was started by Mayor Albi. So before we present, may I ask all of you, sino di sa inyo ang walang cellphone? Meaning, tanan kita may ara sa cellphone. So I hope we can relate with this presentation. Dako nga bulig para sa amon yung mga cancer patients kay because na naging accessible sa amon. Halin sa linyahan ay sa triage, wala na kami galinya, gadiritso na lang kami. So iwas init kami. And then ang amon yung mga laboratories, malasakit, aral na tanan, especially ang amon yung consultations. Ang bulong accessible namon, libre kami sa bulong. So one stop lang siya. So, through the help sa medical assistance, dako ginang bulig sa amon niya pagpabulong. Nag-mayor siya, siguro mga 13 years man siguro ang padayon nga bullying ni Mayor Greg. Yes. Hasta subong.
libre ang anti-rabies kaysa sa mahal bala sa anti-rabies, sir. Kay dako ginubulig sa mga nakagtan sa mga ido nga makalibre sila sa anti-rabies. Ang una nga bisis namon pabaksin, kami gid ya ang gabakal sa bulong. Sa ini na lang gid kami ang agapasalamat nga naglibre sa bulong. Dako kita makasalamat mamo kay makalagaw-lagaw na sa sagwa. Kay ligat to pagpa-check up ko amo lang ning bangko ang akong ginagamit, ginalukod ko da akon nga tiil. Madamo, ingat salamat sa inyo pagpatigayon sa akon. Makalagaw naman ko. Makagwa na ko to. Mayor Greg has been intensifying different programs sa syudad, and that includes the services sa aton nga Bacolod City Veterinary Office. And with that, as pet owners, batyagan gid namon that there is no excuse that we will not avail the services since it's already for free. And with that, it is our responsibility to bring our pets to the office and give them the best life possible. And that includes their healthcare. These were amongst the programs that were implemented by the different agencies of the city. Next is the letter E. This is the programs under education, employment, economic growth, and environment. So these are the things and programs that the different agencies and departments in-implementar for the past 1 year na pagpangalagad sa inyong local government unit. Para gamay na kamon magasto. Pasalamat na kami kay nagatag si Greg. Wala na kami mayo galastuhan. Mayor, thank you. Thank you. Happy kami kay kadami kami dito sa Chante ngayon hindi kita bakal sa ilang ang mga materials.
kay problem gid sa student is ang financial. Ako ang first nga bata nga makagraduate wala sa akon kay ang mamangkod ko is gagmay pa. So because of this balami sa dream high ko strive harder ko para ma-continue ma-inspire man ang iban nga mga students. Ako ang gapas ko sa akon self and then working gid ko subong kay syempre ako tiya di ko man syempre gid masaligan kay tungod mo nagani dialysis kami tapos ako tiyo man is katatlo na sabi mild stroke. Kapatid din ko kay Mayor Greg sa sila nga programa kay tabog student nga nabuligan kag naka-piyan-piyan gid sa mga rastuan namin. So very happy kay wala na bala problemahan nga bayaran sila mama, especially ang gahatag sa akong allowance. Very dako gid ang help ka free nga graduation sa subong nga year. Subong may first nga suma and subong man ang first time nga free tanan wala gid kami may kinbayaran daw ka tawhay bala ka graduation namon subong. For income, bulig sa ako na lang nga gaston, mga adlaw nga gaston. Nag-apply ko to sa summer job sa officer nga wala gid ko gipabayaan sa Bacolod kag gibuligan assist sang how to apply sa summer job army para di sa mga student. And hindi lang gid ako nag-experience kundi na muda mo kami gibuligan ni Mayor Greg sa mga kabataan. Kay dira damo ka matunan nga skills kalabanan gid man subong nga trabaho that is work from home kapin pa sa mga nanay. Will have their graduation and of the 20 ang apat nag-obra na subong. So in behalf of the City of Bacolod, we would like to thank Appointees Foundation, the Connected Women. We are creating the talents, the skills, we are honing and developing the skills, but we don't have a place for them. G-Hive isn't just a facility, it's the infrastructure that our creative industry has always deserved. So this is very exciting, and it is a way for Bacolod to say, you don't have to go anywhere, don't have to go to Manila to get the experience, you can do it here industry level. Wala na yung duwa-duwa nga nagyas ang Barangay Mansilingan nga kay ti mga amo niya nga mga butang no, this is actually out of the box. It is not your usual type of leadership. It's time that we level up our services not just diri sa Barangay Mansilingan but also sa City of Bacolod. Sa totoo lang sir, sang kada tubangay na mo ni Mayor Greg, kay ibi ko na mo, kay hindi ko na kamubon. Di 60. Kinatapo ko pwede. Pila nga bulan, pinsukuda na kami di reach out ni Mayor. Kami gitang pinakauna-una nga gin taga ang pribilyon nga ang handong ko na tumag
sa kalipay na nga luha. Ito naka-expand kami dako, kaya ang mga kumpanya nga nag-order, hindi na sa amon ng iba. Mga ibang city, northern man sa amon, nakita nila nga may mga permit na kami mag-part ng resibo. At ako nag-isang amon na na-expand niya kaya negosyo, kaya tungkol na sa permit. Ang pantigi kami nga may permit na kami nga ngayakay sa syudad. Ay kung anong mga daw mga issue, may kinakaptan kami nga permit. Sa muna, wala untak ang amon, di nga tabugay. Nang wala kami sing daganan, kung sino ang amon pangayuan bulig. At subong nga may permit kami, kung may mga ano man, ganyan mga legal na mga action o mga problema nga gina-encounter namon, mayara na kami subong sa palapitan, mayara na kami sa pangayuan bulig na makadepende sa amon. Ang city ads kay si Mayor Greg. Sa bulig ni Mayor, ang amon nga pangabuyan, ma-improve pagid siya. Wala mo sa amon, pero nakita ako ba sa how. Tumutunog sa akin ako sa stage. Hard oras pa ako lang isa sa stage. Thank you, good Mayor, sa oportunidad nga makaubran ako, makabulig na ko sa family. Nakuid ko mga bulig sa akon and hindi ko gini usikan ang hatag ng opportunity sa akon. So ako bang sir, kay usually mas nami kasi sir convenient siya sa aton, mas maka ano kagidless ka. Kung plastic imong gamiton sir mas makaguba sa environment. So, sir, daw hindi ka na siya mabudlay ya. Pagbulig. Yeah, sa padasi kami mo nga pag-shop. Permit na sir may nagkakatabot, may nakakapungguan na, may nakibutang na niya sir ako. Mahagan-hagon, kahit madura, sir ang ginagawa yan sa linya din. Plastic po sir, sa experience na po, kahit maghangin na sir sa itulo, kahit dug sa sir, matunaan matulang masa pungguan sa mga motor nga simbol. Sa Sprout, dako gid nga bulig sa amon kay why man gid kami maguna-una nga equipment na mo. Tanan nga farm equipments nga hindi na kami magbudlayan, wala magtanom eti ara na. Hindi na kami hago katama nga makatulog kami sang inchakdo kay ti lain sang una nga lapakad kami diya nga pakad. Sabong-sabong sir, gambar sir tapos dali diya tatlo. Medyo okay. So kung medyo may mga kuwaon na ano bilang natin pero sa una nga kasi malaka lang bilang sa dutay lang kuwa. So kung ayaw may kuwaon yun. Wala pa gani 1 year o 8 months pa lang daw ka ano naging siya ng bisan ang iban nga agency na amaze gid sila nga amo ni kadasig sang aton kaprat sa project ni Mayor Greg na gin-start. Dako ni mabulig sa amon, sir nga mga small fisher folk, dako gini mabulig sa amon. Tungod hindi na kami kalakad sa layo, sir, ari na lang kami sa lapit.
Ari na ding isda. Dako ang nabulig pag isang ER di sabon kay ang amon lang ang mga isa nga nagapanalong mas mayo nga pag ngamayara nga ER kaya restaurant sa isda. So kundra ka lang yadra ang isda ara lang yagat tinirda. So may mapuli kagid siya may matake home kagid isda. Bali, ito po yung GPS system po natin. So lahat po ng truck po na naka-assign po sa Bacolod, nakikita po natin siya. Bacolod Sanitary Landfill is the only Category 4 sanitary landfill established within the Negros Island region. No? Isa ka modelo no, sa diri sa Negros Island region kag sa bilog nga Pilipinas. We're so happy na Bacolod is interested. Pero may kabay kung magbaha ang ginabasod. And it's the garbage with the waste to energy project that na-envision sa inyong LGU. Take care of the garbage, the flooding, but also the sanitation. This is a very good start, a good collaboration between the Department of Energy and the City of Bacolod for a cleaner and better Bacolod. It is truly a privilege to be here today as we formalize our partnership for the Bacolod Waste Analysis and Characterization Satellite Maps. This project is more than a study, it is a crucial step towards transforming how Bacolod manages its waste. This will enable Bacolod to design solutions that are not only environmentally sound, but also economically sustainable. Kasi more or less mga 15 to 20 minutes lang. Last year, it took me 3 days. Basta ready lang lahat ng application and requirements. At labas na.
before we proceed to the next letter, which is letter A, our intention of presenting this information is more of the report of not the mayor, but of all the employees of the city of Bacolod working together towards the common goal. That's why kung notice nyo sila ginapambal ko hindi kayo ako. Amongst the things that be given importance are the three possible investment areas. We have the old airport, but 7 hectares already is under the name of the city. The Bacolod Economic Highway, which is vast hundreds of hectares of land na nagalabay dira. The 17 hectares which was bought during the time of Mayor Albi, part of which, aside from the relocation, will be utilized as regional offices as well as the regional training center for the different sports groups in the country. May nag-commit na sa aton, so we're ready for that. And the last is the 75 hectares property. In our discussion, we realized that dapat may babilin na kung sa lawas pang isang tao langs diri sa aton siyudad sa Bacolod. With the very rapid development, investments here and there, dapat may mabilin gid nga diri ang pagginhawa nga ma-preserve ang kahoy, ang palibot. So that's why we are considering having the 75 hectare property, which is a land banking project of then Mayor Albi together with the Sangguniang Panglungsod. So we're considering having this as an innovation eco park. Philippine Science was here last week and they were asking for a duta na mapatukod sa Philippine Science Bacolod. So gin-present a possibility na base diri, and this is going to be the magnet for that part of Bacolod City. We all know na kung may mga educational institutions, it will attract investments, it will attract development. But I will be presenting this to the Sangguniang Panglungsod for the approval of having a master plan for the three proposed projects. Next, we proceed to access to services. So these are some of the innovations that we did for the past 1 year to provide services to our constituents. Some of these projects are under the office of PAAD, which caters to the needs sa aton sining mga constituents. Among others, the usual na mga artisan supply kag iban pa nga kinahanglan. Citizen, kag kun ano nga mga privilege sang senior citizen, ginatinguhaan niya gid nga mahatag sa amon nga social pension, ang mga ladirais nga nag-abot na sa amon nga mga senior. Kapasalamat gid kami nga ini nga kinahanglanon sa mga senior citizen nag-abot na.
ang aton nga mga waste nga mga kundi nagalalin niya kundi hindi na sa una ginabutang. Subong may bulutangan na, may nagakwa na sa sagbo. Ang kinuhaan, hindi subong daglos mayo, kinuhalos perfect, hindi adlok na sila nga may kinuhaan tadi. Time to time, ara sila makita, tangan nagapanilig, flashing. So, dako gid nga impact na nakabulig diri sa merkado. O miyara ang counter nga mga customers nga nagalain pa matjag is ga atag kami dayon sila instruction nga miyara ta to G-Care. Ngamon nga EcoBank tungod kay ginkuan sa syudad naga-cooperate ni kami kay hindi lang makabulig para sa amon, makabulig man sa environmental sang Bacolod City. For the first time, diri sa Bacolod, may arang initiative balang nga magka-co-working space, especially sa amon mga youth nga gapangita spaces nga makatuon kami. Actually, may na-avail ko ang ilang nga services like free printing sa akon nga research or sa akon mga assignments kag projects. At the same time, hindi na ko bala manumdum kung diin ko pwede ka-charge kay may charging station man sa akon laptop kag phones. Mayor, thank you gid no kay bisan na edad na kuya daw nagpangisik gid ko. Mo amo gini Mayor ang pinakanami. Mo matjag ko daw nakuha ang tanan ko masakit no. Kabugnaw katinlo. Ilabi kaysa muna gasulod-sulod kami di alin kami babaw, di pa kami gagin mo. Gasulod kami di. Bako na ni tanan. Proper and fitting na tanan nga mga services aton ihatag sa ila. That's why the city government decided to have its own senior citizen center. Salamat kami na bisitahan kami na anak. Ari kami sa mga anak. Nag-consider kami kapon na makita ta pamagi para mabuligan ta nga mapadasig ng ground sa syudad. Hindi nga mga areas may kahoy pa rin. So pinaglaan siya here. So probably daw first priority. Kami tanan-tanan gusto gid nga magsiga ang suga. Amo ginamo na pangayo kaya mo ginandi ang amon sa mga kinanglanon. Dapat salamat gid kami Mayor karon sa gabi may suga na kami amo man sa Negros Power. Mayor, thank you very much. Please.
Masila. Ang aton commitment kasi nung ko na kadasig ang mga papeles, tinguwagin na mo na mapadasig kaya isang diri na lang pala nga kahit paano mga panugod diwa. Kung mapaganagan tang pagsaka sa tubig, meaning sa itong paminsaron, nangin kabahin. Continuous siya. It's just that this time tigin involved aside from the usual departments, involved pagin nato kung sino pagin ang mga available ng mga forces or personnel na makabulig sa syudad. But continuous na niya ang effort, kaya ang problem is there. Pinakadako sang baha to mapagbuwasan kung sang pika-pika bala. Hasta ginyo. So ikatatlo na nga ginosiyo. Kaya pag open sang pika-pika, gahong niya tubig, mas kubas niya. Kaya tigulpiada nga buwa sa tubig. Pagtapos ng dako, kaya gin-open to nila sa kwan sa piyak. Dawin pa slide nila. So pagkuhan sang tubig, daw madako na nila open ang ginang pag-buwilo sang tubig. Dari daw mas okay naman kasi hindi na kami di dugay-dugay ili sa ligi. Kaya dito daw every 3 months dapat makailis kagi daligi. Sa kay Mayor Greg, pasalamat man kami nga ging pastarya kami dire nung itagaan na kami sa financial. May mga senman, Tang wala yung kami kinipabayaan man diin, nagsuportar man sa amo nang ginaasahan na mo subong pasalamatan pag ginamo sa dako pag sa iya ang sa ubo sa pag-apply naman sa kuryente. Sa bye-bye,
Hindi na ko magulat nga ang bapo ko pa mapulak sa dalom sa tubi. Sa tayo, delikado yung kayo sa kabataan. Amo na nga siling ko kay okay na kay Mayor nga, conforme na kay Mayor nga. Ilipat kami dire sa Namalhan. Salamat kita kay ara si Mayor. Well, that time na pangayo ta sang mga problema ta di ara gidayon. Dako gid nga pagpasalamat paginamon nga masanag na ang amon nga area. The next part of the presentation is under letter T, which is about transparency, tourism, and transportation. But let me highlight very, very briefly. Sa pagpatigayon sa syudad, sa effort sa paglimpyo sa aton ng mga suba, mga talog, kag iban pa na paradong ng mga areas, they were able to collect 12,326 tons. Again, 12,326 tons of silt, basura nga sa suba, or equivalent to 5,332 truckloads. That's from July 2025 to June of 2026. So I would like to thank the efforts ng tanan naton nga mga empleyado sa syudad, kadang aton man kabaranggayan, for helping us and assisting us. Let me also note that two regular employees of our city who are part of this program nagtaliwan while in the line of duty. So we would like to give credit also to them. Bangod hindi apos ang ilang ginubra. Ang iba na makita lang siyempre kung sinong gapungkod ang local chief executive. But ang sa dalong sini, ang mga empleyado sa syudad na nagatrabaho. And I owe it to all of them tungod sa ilaman ng mga pag-sakripisyo. So we assure you that the government is here to continuously address that problem. We cannot solve this overnight. Di na mo niya masulbar ang problema. But, iwaton ko nga ang balko, the buck stops at me. I won't point to anyone else, but sa akon. Kaya ako din yung We proceed to letter T of the efforts and programs of the city government. This is on the aspect of transparency. Natanan ng mga projects na ginasuguran naton subong amon pagabutangan sang QR code. To everybody, anyone will have access para mabalaan ang status sa project, update sa picture sa project, pila ang project, sino ang implementing agency, sino ang project engineer through this QR code. Kung may malakpan mo yung patumana, ito pa kayo, ako yung mismo part sa action. Isang apply ko bala
Wala akong mag-spec, tawag ko ni Mayor. Pagpalapit ko sila, do kay emotional pa sa akon bala. Nga doon nalipay ko, nga gina-accept ko ni Mayor. Ang feeling ko bala, nga di welcome niya ko. Wala akong mag-spec ya nga taamunin ko kalawig nga pa casual. Si Mayor Greg pa ya ang nakaparigular sa akon. Experiencean ko gidya ang trabaho kay Mayor ya. Sige-sige, kagtapos ang mga project nga wala sa gapabaya. The rest of mga gimbiling ni Mayor Aldi, magsaya naging padayon niya gidya. Igpo pang mga ginawiyata namon. Kami magyapon dobra sa mga igpo sa pilikar mga ano. Ginakamot na namon ng mga igpo kung anong kapta ng mga sapat mga laing nga igpo. Buta kami sa mga lupa, pegko, gidya katama sa mga suba-suba mag-ulang gina-click reading sa syudad ko na no. So, wala pa lang may managano. Wala mo. Actually, coming from private sector ng Umbura, ang una, ginaya nga mindset namon, gusto namon makasulod sa government para taway lang Umbura. Dili ko na-realize nga, especially sa administrasyon subong Umbura, dapat ma-deliver ginamon kung anong expectation sa amon na maubra gid kami even gabi, Sabado, Domingo, basta kinanglan sang tao ya dapat available kami, maubra kami. Sa government, damo ya nga pumuluyo, salamat. Ako nubla, kalog, mga iburnal, diklag lang kami. Pagpugpo ng Yorleg, dahil ng Yorleg kita mo pagkabudlay. Hindi, subong ba na nangyari, subong abilisan ni Yorleg. Kaya siya, kung may emergency ba, nakakagalibot, magalantaw ng mga ubrang kita-kita ba? Para sa galibot. Pagmulay tao, ano magkita ba? Ang pagpagmulay pa tao, patakaran ba daw, okay lang, kasi sa mga daw, hindi magkitain mo ba, ano ba? Yung pagpagmulay mo sa mga dinid, no? Doon makita mo ya, kita niyo gagang ano ng mga tao, kompleto gamit, wala. May mga guantes, mga butak na. Wala na. Wala, mangubok, magatin ni Ele. So we are very thankful sa mga serbisyo nga nahatag sa city sa aton mga school teachers. Ay kula, emergency cost of living allowance. So dako ini nga bagay sa aton nga mga teachers nga promptly ginahatagin sa syudad paagi sa leadership ni Mayor Rodrigo Sataya. For me, the biggest value from our partnership is really the opportunity to work with the local level. So thank you very much for your leadership.
Dako para hawan tawhay sa lagyan sa publiko, kabay pa nga tuloy-tuloy siya. Hindi man sagabal sa mga pedestrian kag sa riding public. Keep up the good work. Para sa ikatawhay sa syudad, mas mayo gid nga rang ilang pag-attender sa mga sitwasyon. Bisag gamay lang akong income sa subong tungod sa fuel nga nagsakang gidman, o at least makapiyan-piyan ini ang ginhatag na subsidy sa amon. Pasalamat din kami sa kay Mayor Greg Gasataya kay nag-response din siya sa amon yung mga problema, especially sa sektor ng tricycle. Iya kami mga rider namin. Gapasalamat kami kay Mayor Greg sa iyang subsidy na bilang dako na mabulig sa mga. Batas ang naman, Sir Henry. Support yun ni Mayor kag sa Bacolod City sa mo ang nag-inspire sa mon sa Neraam kag sa Palarm pa man sa not only sa mga cash kag sa mga ginpanghatag sa mon nga mga gamit para sa Neraam kag sa Palarm pa man sa like mga amon mga transportation, accommodation kag ang mga kinahanglan namon kag especially ang safety ginamon, so kinahanglan namon ni mindset nga pakita ang all namon kay grabe gid ang support nila. So those were among the projects and the programs that the government, the LGU, had implemented for more than a year, a little over a year. So we would like to thank, number one, the people of Bacolod for understanding us, for giving us your trust, at the same time your support. To all the employees ng Syudad San Bacolod, again,
Wahay ko kakataka, magpasalamat, balik-balik sa inyo kada Lunes mag-flag ceremony. Kay kabalo ko, na-inculcate na sa inyo paminsaron ang attitude nga work. We are here, hindi para magpasikat. We are here, hindi para magpa-cute. We are here to work for Bacolod City. So madamong pasalamat sa atong tanan giving. And siguro, pasi mamangkot ka mo nga agin na empower gid nato ng empleyado because sila ang nagatrabaho. No, that's why nga pag plastar nila sa akon, anong mga benefits nga wala pa na-implement sa syudad sa Bacolod. So automatically before the end of 2025, tanan nga mga benefits na release gid naton sa mga regular employees sa syudad sa Bacolod. Amo to nga daw inspired gid sila kayo tanan-tanan. We now proceed to our focus in the next months para diri sa aton sa syudad sa Bacolod. But before that, we will provide updates on some of the projects na suguran sa time ni Congressman Albi. No? First one is the old City Hall. This was started March 8 of 2024. It has a 90.15 accomplishment, no, as of today. Next is the Legislative Building. This started November 28, 2023, and its target date of completion for the budget that was provided for by the LGU is September 12, 2026. Next is the DRRMO Command Center. Tapos na ang duha ka phase. Gasugod kita subong sa phase 3. The phase 3 started May 24, 2026. Ang completion niya January 17, 2027. Next is the Coliseum. This was started until sa pandemic, December 9 of 2019. When we came in, it was a little over 69.9%. And right now, it has a accomplishment rate of 76.5. Their commitment is to finish it by October of 2026. Next is the City Health Complex. This started May 3 of 2024. Target date of completion December 18, 2026 to start the Phase 2. Phase 2 of the City Health Complex. Next is Bukas Plus. This is an innovation na mag-cater sa mga kinangluan sa Pumuluyo in terms of ikayong lawas. This started April 16 of 2026. Target date of completion is April 15, 2027. Next is the Piazza, Plaza, and BCGC projects. Ang Plaza has a 93.4 accomplishment rate. Ang Fountain, dasig na, 72.19. And 2 Saturdays ago, I had a meeting with Piazza manager Mark Lapid. And they committed to me na tapuson din nila and iton over sa Bacolod by September para magamit na. And because of that, ginpaman na nila, gin-request ko kung pwede, ang gin-propose sang UAP, United Architects of the Philippines Bacolod City Chapter, na butangan sa mga tanong palibot that will serve as protector man bala, ang Piazza, ang mga pundo, as well as the additional landscaping kag suga diri man sa
BCGC grounds. Their commitment is September of 2026. Next is, kung nadumduman yung pagbagyo last year, ang isa nga nagpabiling nga way pagitna mong natandog is ang pader nga natumba sa Burgos. Ang natumba nga pader sa Burgos along Lopesayna, hindi na ko mag-elaborate, but discussion started. The plan ginimo na ni isang city engineers February, if I'm not mistaken. Ready na ni siya for implementation. Ang pagkayo sang pader along Lopesayna and mabutang sang inner lane for additional loading, unloading, kagi-develop na lang ang ina na area. Again, we will want to make it clear ang pader lang niya sa Lopesayna, kadang i-transfer ang mga remains nga ara sa kilid sang pader. Ang sa tunga, sa sulod, wala niya madala sa istorya. Kaya kabalo ko, there are those naman na mahimok sang istorya. So we'll just focus on that. As well as the development of Dahandumanan Cemetery. We have started discussion. There's a property beside the Dahandumanan, which is owned by Capital Subdivision. I will just ask for the authority from the Sangguniang Panglungsod that the city government will purchase that 1.9 hectares beside the Dahandumanan property para dira nga lang kita ma-develop sa naton sini panibag-o o sugpon sa naton nga cemetery. Kaya kung sa doon mo pa kabudlay na talo in place na dira, so just submit everything to the Sangguniang Panglungsod. Next, in the aspect of sports, for the first time, the city government of Bacolod will have its own artificial pitch na football field. But last year, I proposed to DILG of the possibility of us nga kita masabat sa aton nga mga 911 calls diri sa syudad sang Bacolod. So we now have a system, nag-undergo na kita training, we have the manpower, we have the equipments, we are just awaiting for the certificate to go live coming from DILG para ang tanan ng mga 911 calls ang magsabat hindi Manila, hindi Cebu, hindi kundi nga lugar, kundi diri man mismo sa aton sa syudad sang Bacolod. I had a call with the USEC in charge of DILG and they're just finishing the guidelines for the implementation of this. There is also an update about the Alangilan Tree Park. This was started during the time of Mayor Albi, so it's almost complete ang pakubra sa sining Alangilan Tree Park. And also for the past 1 year, we prioritized or the remaining months for 2026, we are prioritizing areas in Bacolod City nga medyo kagdulong gid kayo. We identified the one along BS Aquino Drive, ang Islandra, ang Hilado Street, alin sa Waming, pakadto sa Burgos, along Lopesayna from Triangle, pakadto sa Patio, then ang alin sa Ramos, pakadto sa Vallecard na terminal. So these are among the priority para islan sa syudad sa Bacolod ang existing dira ng mga suga. So all in all, these are 298 street lights of standards na kakumply sa kinanglanon sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod. And also, as I mentioned earlier, that there is a proposal for Philippine Science High School, Bacolod. We are just awaiting for the green light for them na magambal sila nga we will have a partnership for the Bacolod, for the Philippine Science High School, Bacolod. And sa request sa aton iban nga mga konsehal, kag iban nga mga empleyado diri sa syudad sa Bacolod, sa yakul lang sila kuno lugar para mag-exercise, we will start constructing the pickleball court sa likod sa BCGC.
In this quarter, we will also launch the mobile library for Bacolod City. This has 150 e-book collection from for K to 12, 150 books with 3 to 5 copies each, and ang ilang ginagamit is a National Geographic Research Database. Over and above, ang gidonate sa PAGCOR na 500 tablets para sa Bacolod City, diri ko naman ang ibutang para magamit sa ato ng mga estudyante. And also for early warning system, the city will purchase a modernized early warning system that can send real-time information with regard sa situation sa ato nagkalain-lain ng mga areas diri sa syudad sa Bacolod. And also we will finish or we will have an emergency outpost dira sa Banose. We identified 3 areas kag masugod in this quarter ang isa ka area. Update lang sa construction sa mga projects started by Mayor Albi, ang motor pool kag warehouse. It started ang target of completion rather is August 31 of 2026. So ang motor pool kag warehouse, tanan nga magamit kaya sa syudad, hindi na maginutok sa City Engineer's Office, ang tanan ng mga supplies, hindi na maglinapta na pati sa alihis may arato, tingbon sa warehouse nga iya sa syudad sa Bacolod. And also I would like to make special mention of this proposal which we started discussing last year. I would like to thank Mega World, Ari Drisi, Sir Harold Geronimo. We started discussing last year of the possibility of Mega World donating a lot nga butangan sa aton isa ka police station. So we finalized everything. After the SONA, we will request for an authority from the Sangguniang Panungsod to sign the deed of donation between Bacolod City and Mega World. They will donate 1,500 square meters valued at based on the Upper East property prices, valued at 225 million pesos. Thank you very much, Mega World. We really appreciate it. And ang syudad amoy ang patindog sa police station. We now have a budget for it. The program of work, the plan and everything is already in place. Isa man aton i-launch in the next 3 months. Thank you MITCS. Ang pirmi nga problema sa aton nga mga pumuluyo ang client ticketing system. Mag-follow up at mag-apply sila online. So we will have a tracking system for medical, burial, and financial assistance. So it will be ready, MITCS, it will be ready before October. Okay. Para ang aton nga mga kauturan, hindi na magpamangkot kundi ma-follow up. So, tanan ini himuon sa syudad sa Bacolod. And yesterday, there was a launching of the Metro Manila Film Festival. I would like to thank everyone who facilitated and helped na mabitan ini for Bacolod City, si Romalbi, and madamo ng mga taga-Bacolod, mga directors, kagana sa film industry na nagbulig sini. So we will have, the Bacolod City will be one of the host cities sa Metro Manila Film Festival on December 11 for 2 weeks. Meaning, kung may parada to sang artist or sa mga actors and actresses sa Manila, they will also have one diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Nami ang parada, but what I am more interested in is that their proposal, they are willing to train and help and conduct seminar for those in the creative industry for 2 to 3 days by December. So salamat din sa sining mga efforts. And also we will be launching a Palengke Digital Acceleration Program in partnership with GCash sa September. No? So we have a pilot program para sa aton nga mga markets diri sa syudad sa Bacolod. When I was in Congress, I launched a program, Project Listen.
This is in line with the mental health concerns sa aton nga mga kabataan. So I will issue an executive order to provide easier access for mental health care. So in aton project Listen will be accessible sa aton youth lounge, sa aton hotline, and sa iban pa nga mga platforms kaya sa syudad sa Bacolod, as well as sa aton nga mga schools to help the youth of Bacolod City. I also would like to thank the Sangguniang Panglungsod with Councilor Celia as the author for approving the Market Amnesty Ordinance. So in Market Amnesty Ordinance, tugay na gid siya nga ginaistoryahan. So after series of meetings, discussions, and having the guidelines, we will now implement the Market Amnesty Ordinance para sa tanan nga mga stall owners, no, nag-quote-unquote co-owners, kasi sila dira ang at present na nag-occupy. Salamat din sa sanggunian ng Panglungsod. And isa man nga luyag na kon pasalamatan ang aton mga national agencies na nagabuligid sa aton. DSWD, I will thank you again. Kung nakita nyo itong data, sa pinakagatos ka milyon nga ginhatag sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod, halin to siya sa DSWD. That's why naging highlight ko dito because it was an effort of the national government. Thank you, RD. As well as rimandiri ang aton mga regional directors sa TFRB, Attorney Yana, kag ang aton Department of Education, aton Schools Division Superintendent for the continuous partnership kag mga lubrahon para sa atong tanan ng eskwelahan, as well as ang aton Bureau of Fire. And I would just like to make importance diri. Since July of 2025 until subong July of 2026, our Bacolod Philippine National Police nag-conduct sa pila ka mga operations, and they were able to arrest sa mga tao nga baligya sang droga. It's about 25 kilos from July of 2025 to July of 2026, amounting to 175 million pesos. Thank you again, CD. We know all the sacrifices na imusin nga din na himo at the same time sa atong tanan nga katapo sa kapulisan. And lastly, I want everyone to be part of this sacrifice subong hapon. I talked to some members of the City Council, kay Vice. Usually, kung may ara sang SOCA, there is a budget na ginabutang sang syudad sa Bacolod para pamahaw, para sa lugar, para decoration, kag tanan. It's 3 million pesos. Okay, ang budget for SOCA. So I talked to them and asked them, is it possible na sakripisyo kita na isubong hapon? Instead ng ining 3 million, gastuhon naton for SOCA, ihatag naton sa nagkalain-lain ng mga areas na kinanglanon sa syudad sa Bacolod. So pasalamat ko kay Hugo, nag-commit din sila. And because of this, the budget for our SOCA will be shared sa nagkalain-lain ng mga charitable institutions na ginatagaan sa syudad every year. So you are all part of the sacrifice that we have to make this afternoon. Kabay pa naintindihan nyo where we are coming from, because isa kahapon hindi tayo makapamahaw. I hope mas madamo ang matatuan. So pagkatapos hindi ko ni-blow out nyo po, thank you very much. So ang gabaton ng mga charitable institutions, Holy Infant, Norfi, Bacolod Girls Home, St. Vincent's, Kalipay Negrense, Holy Family Home, Fray Luis Amigo Health Center, and we will have the trade fair by September. I think it's the 47th, if not mistaken. So we will add a part of this budget
para sa aton nga Negros Trade Fair sa ANP. And also, last year, din-launch diri sa Bacolod ang Slow Food Festival, and it was through the efforts of Congressman Albi. So we've decided this year, bisan kahit paano lang, may mabutang man ang syudad sa Bacolod. It might not be big, but it shows that we really appreciate all the efforts that they are doing. And also some of the NGOs na na-identify namon na mga bulig sa akong sini nga mga PWD. This morning, I had a meeting with the mayor of Victoria City, Mayor Jun B. Panto. And just this afternoon, after our very fruitful meeting and discussion, we know that isa-isa sa pinaka hinaistoryahan na topiko diri sa syudad sa Bacolod, ang gipangabay sang Victorias na magdulong sang between 6 to 8 cubic meters of residual waste, which is equivalent to 1 truck per month. So after our meeting, kanamigid kasi ko, this is where we are coming from, and we also know where you are coming from. Our intention is really to help man sa aton fellow LGUs, no? But after our meeting, which is very fruitful, Mayor Jimmy wrote me this afternoon and mentioned that we respectfully refer to their letter of intent with regards to the expressing the city government of Victoria's interest in utilizing the sanitary landfill, which is almost tapos na, for the disposal of their residual waste. So, and I quote, after further assessment of our current solid waste management arrangements and priorities, we respectfully withdrew our letter of intent from further consideration. So, in our discussion this morning, I told them, I hope the relationship between the LGUs will not be affected by our mutual discussion. So, as a result, I will send this to the Sangguniang Pangunsod for your own perusal of the decision that you are also going to make. And mga kauturan, before I close this afternoon, when you gave me the mandate last year as your mayor, right after I told you that tapos na yung politika, I don't care about politics anymore. You may like me, you may not like me, you might support me or you might not support me in the next elections, but I will do the right thing for Bacolod City. Meaning, we need everyone's support. We need everyone's cooperation. And I tell you, people of Bacolod City, the only thing na maprobisa ko nga ginahimo ko sa inyo is matrabaho lang ko na matrabaho. And because of that mandate, I gave my all. My time, my energy, my efforts, and everything that I can do. Wala bakasyon, 24/7, Monday to Sunday. I am not complaining because I like what I do and I enjoy what I do, because for me, this is the best way to bring back to Bacolod City the more than 2 decades of experience that I have starting as a councilor up to now. That is why kami will just continue to work, and work. So I continue to appeal for the support of all our barangay officials. Pasensya lang kung hindi tanan nga oras matubang ko kamo, because kabalugid kamo kung ano ka sako kamo in the same way amo man sa ato diri sa syudad sa Bacolod. I asked you earlier, sino sa inyo ang may cellphone? Tanan kamo nagansap na may ara kamo cellphone. So right now, this was one of the commitments na ginatag namon in the last
campaign period. And to give more access and easier opportunities sa pagpangalagad sa syudad sa Bacolod para sa mga pumuluyo. Available now sa Google Play Store and coming soon sa App Store ang Bacolod City Government App. So to the people of Bacolod City, Vice Mayor Calao, thank you again. To all our city councilors, thank you again. And to everyone, if there are things na hindi personally napon ma-deliver, I hope you understand where I am coming from. But believe you me, we are doing the best that we can for Bacolod City. Nothing personal, trabaho ni tanan-tanan para sa atong pinalangga na syudad sang Bacolod. And if we continue to work together, we know that we will all be stronger. We bring back all the glory and honor sa atong Ginoo. Salamat kid, my mga